Paano mo nasabing simple yung pamilya? Explain mo nga para lang maintindihan ko. Sobrang simple lang po talaga. Mahirap, ganun. Tapos, marami lang po Ngayon, talaga hindi nakakahalata. Ngayon, Pero mahirap po lalo na talaga. pag tisoy, hindi makahalata. Dami nga po nagugulat sa akin kapag nagkikwento ako tungkol doon. Naranasan ko po yung mga trabaho din na mga ginagawa din ng mga natutulungan po, yung mga nagtinda rin po ako ng isda nung bata ako, nagsama ako kay Papa. Si Papa po kasi mahilig siyang magtinda talaga. Tinda ng isda, yung mga gamit po baga sa kusina, mga ganon. Napunta siya sa isla, mag-isa siya. Sinasama po ako ni Papa doon. Tapos, yun, si Papa nag-tricycle driver na rin. Nag-tricycle ka rin? Ay, hindi po. Nagsasama-sama lang po ako sa kanya. Kaya yun po yung family background namin. Si Mama naman, teacher. That time po yung teacher, magkano lang yung sahod. So, sakto lang. Opo, sakto lang po talaga. Kulang pa nga po Kulang po talaga yun, lalo nung college. Kaya nag-loan puro utang, tapos puro racket lang si Papa. Lahat na lang ng pwedeng itinda, tinitinda niya. Ganun. So yan, grabe yung grind nun before. Hanggang sa style ni Papa parang old school lang siya. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Siyempre, this is Kuya Barbero TV once again. So sa araw na ito guys, meron po tayong re-reactionan. Meron tayong pag-uusapan patungkol po ito dun sa kwento ng buhay ni Kalinga Prab sa interview ni Ma'am Bernadette Sembrano. So binanggit kasi ni Kalinga Prab doon yung buhay niya at marami siguro yung nagulat dun sa buhay ni Kalinga Prab noon. Pero syempre, dahil nga tayo ay naging witness ng buhay ni Kalinga Prab, nila Kuya Val Santos, nila Ate Edna, dahil kababata tayo ni Kalinga Prab, pader lamang yung pagitan doon sa bahay namin. At bata pa kami, is magkasama na kami, same kami ng school, ng elementary, kung saan kami parehas graduate. Siyempre, gusto ko rin na ikwento sa inyo yung patungkol doon sa mga sinabi ni Kalinga Prab, no? So, kasi baka marami ang magtaka, baka merong ilan pa rin na magulat. Baka yung iba is mag-isip pa rin kung totoo. Ako na mismo yung magsasabi. Lahat po ng sinabi ni Kalinga Prab patungkol doon sa interview ni Ma'am Bernadette, lahat po ay totoo. Wala po dong kasinungalingan. Pure kumbaga pure na pure 'yon, kumbaga totoong totoo. Kasi based po 'yan sa experience natin. Kaya tayo magre-reaction, kaya tayo magkikwentuhan sa ngayon base doon sa interview ni Ma'am Bernadette Sembrano. So 'yun na nga guys. Bago natin simulan, syempre pasalamatan muna natin Kalinga Prab, Kuya Val Santos Matubang at lahat ng bumubuo mula sa Team Kalinga kasama ng kanilang mga pamilya, no? So 'yun nga guys, nabanggit nga ni Kalinga Prab doon na siya ay nagtitinda ng isda noong bata pa siya, no? Nung si Ma'am Edna ay nagtuturo pa. Syempre si Ma'am Edna kasi sabihin na natin na siya ay nagtuturo po dito sa school sa amin na elementary, Claudio Villahin Elementary School. Kung natatandaan ko, grade 3 yata or grade 4 nagtuturo si Ma'am Edna noon. Basta nandun lang sa pagitan na yun hanggang grade 5. Yun nga, hindi naman talaga ganun ka-aluan yung buhay nila Kalinga Prab. Kasi yung sinabi niya doon, palipat-lipat sila ng bahay. Actually, yung bahay na tinitira nila ay lupa po kasi yun ng magulang namin na nabili at nakasangla sa bangko. Tapos kinuha lang po nila yon, binabayad-bayadan sa bangko. Kaya sinabi ni Kalinga Prab na palipat-lipat sila ng tirahan. Kasi minsan nakatira sila sa Talbatib, minsan naman nasa ibang lugar sila. Pero kasi yung bahay nila noon hindi pa talaga totally sa kanila. Kasi kailan lang na-acquired yata na sa kanila yung lupa na yon. Kasi nakasangla po yun sa bangko noon. Tapos kinuha lang nila, ika nga isinuhulog-hulugan sa abot ng makakaya. No, kaya tama yung sinabi ni Kalinga Prab. Yun talaga yung buhay nila noon. Wala talaga silang permanenteng bahay. At syempre, binanggit din niya doon na nagtitinda siya ng isda nung bata pa siya. Totoo yun. Totoo po yun. At hindi lang isda. Kalimutan ni Kalinga Prab na nagtitinda rin siya ng mga yema, ng ilan sa mga matatamis. Kasi uso nun sa school yung kapag ka-teacher ka, is pwede kang magtinda sa mga estudyante para kahit pa paano is madagdagan yung kita mo kasi maliit lang talaga yung sakot ng teacher noon. Halos umaabot lang ng mga 7,000, 8,000, malaki na yun. Mga year 2000, 2004, 2005. Hindi kagaya ngayon na halos nasa 30,000 na. Kaya si Ma'am Edna nagpapatinda talaga siya ng mga yema, ng mga puto. At ginagawa rin talaga ito ni Kalinga Prab kasi same school lang naman yung pinagtatrabahuhan ni Ma'am Edna. Kaya yung Kalinga Prab na akala nyo tisoy, guwapo, na hindi mo mapagbubuhat, ginagawa niya po yan. At minsan, dahil nga dun sa lugar namin, nawawalan kasi ng tubig minsan doon, walang permanent na tubig, walang gripo. Ay, sabagay may gripo na kaso, medyo mahina. Ang ginagawa po namin noon, naglalabayan minsan sila, naliligo minsan kami noon sa sapa, yung sapang maliit dun sa amin.
Tapos minsan doon kami nananabagwang, yung shell, kinukuha namin yan. Kumukuha rin kami ng mga pako, yung tinatawag na mga gulay-gulay sa tabi ng mga ilog at sapa. Tapos niluluto namin yan. At sila Ma'am Edna, meron niyang taniman na maliit doon sa gilid nila. So minsan doon na sila kumukuha ng, halimbawa, yung gulay katulad ng kamote. So masipag yan si Kuya Bal magtanim. At hindi lang yun, ikikwento na rin natin. Kasabay nung sinabi kasi ni Kalinga Prab na nagtitinda si Papa niya ng kung ano-ano. So si Kuya Bal kasi grabe kung magtinda yan. Sa totoo lang, yung tricycle niya ay ginagamit niya yon na parang truck. Ginagamit niya parang truck. Punong-puno yon ng mga paninda, ng mga damit, ng mga isda, ng kung ano-ano mga tinitinda. At alam nyo guys kung saan siya nagtitinda, yung sinasabi ni Kalinga Prab na isla ng Calagwas yon. Halos mga 2 to 3 hours ang biyahe mula dito sa sentro. Mga ganun yung mga layo, mga tawid-tawid, tapos ang lalaki ng mga alon. So ganun kasipag si Kuya Bal. Kasama-sama niya sa pagtitinda ay yung kapatid kong lalaki. Kasi sumasideline din yung kapatid kong lalaki, kumita lang siya ng magkano. Katulong ni Kuya Bal. At minsan namimili pa yan si Kuya Bal sa Divisoria. At iniikot niya ni Kuya Bal yung municipality ng Labo na 52 barangay na napakalayo ng sentro dun sa mga barangay. At hindi lang yun, lahat ng area dito sa Camarines Norte, tinitindahan ni Kuya Bal ng isda, ng damit, ng kung ano-anong mga bagay. At si Kuya Bal, mula noon, matulungin na. Sa totoo lang guys, matulungin na po talaga si Kuya Bal. Dito kasi sa lugar namin, kapag minsan, halimbawa, may nakagat ng aso kagaya ng kapitbahay namin, kailangan paturukan. Dahil nga kulang sa transportasyon noon, kulang yung mga tricycle, mga motor, wala namang masyadong sasakyan noon. Si Kuya Bal lang nagdadala sa ospital para paturukan lang yung mga nakagat ng aso. So sinasama talaga yan ni Kuya Bal. At sinasama ni Kuya Bal yung mga tao noon sa lugar namin, sa church, kahit gabi na. Ihahatid dyan ni Kuya Bal mga alas 7 kasi hindi naman pwede noon na wala kang service, lalo na wala naman masyadong transportasyon. Isasama yan ni Kuya Bal. Tapos susunduin niya yan, pakakainin niya pa yan, tapos ibabalik niya pa dun sa lugar namin. So ganun kasipag si Kuya Bal. At minsan hindi yan madadatnan ni Kalinga Prab sa bahay nila pag umuwi kami ng hapon kasi naglalakad kami ng 1.5 kilometer papunta dun sa school namin. Kasi kaunti lang yung transportation noon at ang mahal din ng pamasahe. Yung 5 piso kasi sobrang laki na nun para sa amin. Kaya nilalakad namin yun, nakakauwi kami 5:30 ng hapon, mag-aalas 6 magdidilim na. Minsan mag-iigib pa yan, magluluto pa yan si Ate Edna at magpe-prepare pa ng kung ano-ano. Si Kuya Bal naman, minsan darating na yan gabi kasi nakakakwentuhan pa yan ng tatay ko. At parehas kasi sila Bisaya. So makikita natin yan si Kuya Bal, medyo pagod na sa pagtitinda, pero ang dami pa rin niyang aasikasuhin sa bahay nila. Ang dami niyang kakalikutin pa rin sa bahay nila. At ang dami pa rin yan makakakwentuhan. Si Kuya Bal kasi friendly yan sa mga tao dun sa lugar namin. Halos kilalang kilala yan dun sa lugar namin kasi palaki-ibigan po yan si Kuya Bal Santos Matubang. At yun yung nakuha ni Kalinga Prab na ugali kay Kuya Bal. So, marami ang hindi nakakaalam sa kwento ng buhay nila. Pero kung sasaliksikin nyo, aalamin nyo yung kwento ng buhay nila, medyo sobrang hirap ng kanilang pinagdaanan noon. Ika nga hindi naman sila sobrang maaluwan pero nagagawa pa rin nilang magtulong. Kagaya ni Grace, dinala yan, bata pa lang, baby pa lang, inalagaan din yan ng kapatid ko, si Grace. Inampun po nila yan. Ikwento na siguro nila yan sa ibang mga vlog nila na ampun nila si Grace. So grabe yung effort ni Kuya Bal dyan, grabe yung pagmamahal ni Kuya Bal dyan. Tinuring niya yan na anak talaga, na talagang parang tunay na anak. Ganun yung pagmamahal niya ni Kuya Bal Santos kay Grace. Kaya marami pa tayong pwede ikwento, pero gaya nung na-interview ni Ma'am Bernadette, nasabi naman ni Kalinga Prab, so inano lang natin, binigyan lang rin natin ng reaksyon. At syempre, hanggang dito lang naman yung ating video. Gusto muna natin na pasalamatan bago natin tapusin itong video ito, yung mga nanonood kay Kuya Barbero TV. At syempre, gusto kong sabihin sa inyo, maraming salamat at mag-iingat po kayo and bye-bye.